Good day, ladies and gentlemen! Welcome to another video na syempre magbibigay sa inyo ng walang kakwenta-kwenta mga guys. Uy, update lang ha. Alam niyo ba yung isang Ola, yung Peso Ready? Alam niyo, familiar po kayo doon? Meron ka din bang Peso Ready or meron ka, nakapag-avail na ba kayo ng loan doon? Alam niyo, nag-avail tayo dyan last time, last month, no? Nakapag-avail tayo dyan, tapos nakapag-fully paid naman tayo. Tapos ito po yung nangyari mga kaibigan. So nag-fully paid tayo, well, mind you guys, no, nag-avail tayo ng mga loan para sa mga demo, no. Syempre, nagba-vlog tayo, no. So pinapakita ko po sa inyo paano mag-apply and all. Tapos, so tinry natin si Peso Ready para ipakita sa inyo yung video. Nandyan lang din sa aking channel. Search nyo lang po yung Peso Ready. Tapos, nung nakapag-avail tayo noon, 1 week lang naman yung in-avail nating loan para lang naman for the sake of, for the purpose of the demo, no. Pagkatapos ng mga kaibigan, nung nag-fully paid tayo nung Sabado ng gabi, dyan sa Peso Ready na yung mga kaibigan. So okay na yon. Sabado ng hapon pala, hindi gabi. So wala naman tayong planong i-renew yon mga kaibigan. Kasi nga for the purpose of demonstration lamang. Alam nyo ba mga kaibigan? Alam nyo ba? Kinagabihan nun, may nag-avail ng, kumbaga ni-renew niya yung loan. At ang nakakaloka nito mga kaibigan, nung ni-renew po niya yung loan, hindi na ba sa akin napunta yung loan? Kaya nagme-message na tong si Peso Ready, tumatawag na si Peso Ready. Pero alam niyo ba guys, ang ginawa ko, kinabukasan ko na kasi nalaman na, oh, may loan ako dito kasi nabasa ko sa email, may pumasok na daw na loan sa aking BPI account. Sabi doon. Tapos naisip-isip ko, wala naman pala akong BPI account. Dahil ang mga registered disbursement natin doon, kundi GCash, syempre the usual GCash, Metrobank. Nagulat ako, bakit may BPI doon? Wala naman akong active na BPI account. So parang doon pa lang, makikita mo guys na meron talagang mali, ladies and gentlemen, diba? Tapos eto pa, ni-recap ko yung message ng Peso Ready, diba? May messages yan, may OTP yan. Alam nyo, wala ring OTP. Sabi ko, paano nangyari yun? Nakapag-avail sila ng loan na walang OTP? Diba? Nakakaloka. Tapos doon nakita ko doon sa parang loan agreement, Emirate nilang ganyan, na merong OTP doon. Tapos chine-check ko doon sa mga messages, wala talaga. Grabe, scam talaga mga kaibigan. Hindi ko sinasabing yung kumpanya yung scam, no. Pwede kasing somebody from there inside, o kaya isa sa inyo nanonood sa akin, diba, ini-scam ninyo ako. Ewan ko, pero parang I believe meron din ibang vlogger about dyan sa mga nagre-renew ng loan, nagre-repeat ng loan, na hindi rin sila yung nag-renew ng loan o hindi sila yung nag-avail ng loan. Kaya nakakaloka po mga kaibigan. So what I did, kinabukasan nun, in-screenshot ko yung mga yon, tapos pinadala ko sa Peso Ready, nag-email ako sa kanila na sabi ko, wala po akong loan na ganitong ina-avail, tapos tignan nyo po yung disbursement fund, disbursement method, hindi po yan yung niregister ko sa inyong app, diba? Tapos wala po akong BPI account. Sinabi ko na lahat doon, tapos pinapa-screenshot nila yung messages ko, pinapa-screenshot nila yung email. So, pinadala ko sa kanilang lahat yun. Pero, dumating yung due date nung niloan na niya na yun, nangungulit na sila, nagtatatawag na sila. So, yun lang yung medyo nakakaloka na part, mga kaibigan. Kaya, ang ginawa natin, sinilence natin yung mga unknown callers, nilagay natin yan sa silence mode, no. Tapos yung mga spam messages nila, ni-spam natin yung mga yan, hindi na natin pinagbubuksan kasi ginawa mo na yung part mo. Ni-report mo na yung, actually in-acknowledge nga nila diba? Investigate daw nila, ganyan-ganyan, investigate daw nila and all. Tapos, nag-reply ulit ako doon na wala nga po akong ganito, ganyan. So, in short, nakipag-communicate ako doon mismo sa email nila, doon sa kumpanyang yon. Nasabi ko wala. Tapos, nung nagpa-follow up na ng collection, ni-screenshot ko yung collection, pinadala ko ulit sa kanila. Sabi ko, wala po akong ina-avail na ganitong loan. Sabi ko, please check, i-verify ninyo kung kaninong disbursement account yan pumasok. Kasi doon pa lang, diba guys, makikita mo na, since ito ay bank account, makikita mo na kanino nakapangalan yung bank account. Malamang, hindi yun sa akin. Doon pa lang makikita mo na hindi yun sa akin nakapangalan, hindi DJ Chico, diba? So doon pa lang makikita mo na hindi siya, scam talaga siya. Hindi ko sinasabing yung kumpanya yung scam, kundi ang masasabi ko, somebody from their company, agents nila, or nag-leak yung information, or sino mang may access doon sa kanilang control, maaaring yun ng scam, diba? So yun lang po mga kaibigan. So anong ginagawa ko? Hinahayaan ko lang po silang tumawag ng tumawag kasi I did my part na. Nag-email na tayo, tapos
nireport na natin ilang beses yan, 'di ba? Tapos wala naman silang naging action, parang kemerot lang silang ganyan. Tapos may mga tumatawag from them, hindi ko na sinasagot, hinahayaan ko na lang kasi hindi mo naman niloan eh, 'di ba? Buti sana kung niloan mo, 'di ba? Ganun sana 'yon. Tapos ang ginawa natin mga kaibigan, sinilence natin yung mga unknown callers para may peace of mind tayo at di na tayo ma-stress sa kanila. O, 'di ba? Ganun lang yung mga kaibigan, ha? Kayo din po, pwede niyo pong gawin 'yan, no? Kung merong mga nangaharas sa inyo at merong nang i-emerot sa inyo, i-silence nyo na, i-ano nyo na sila, lalo na kung wala naman talaga kayong inutang sa kanila. Okay? So kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako po si Chico na nakabatik, diba? At ang araw na araw ako tayo dito sa daan. Okay? So enjoy the rest of the day and God bless po.